Unang katanungan. Ayon sa Daniel 7:7, may tinatawag na fourth beast na ayon sa Roman Empire. Saan nababasa sa Biblia na ang fourth beast ay ang Roman Empire? Wala sa Biblia, nasa historical, sa history. Dahil we are going to interpret it based on the history. Wala naman ding nabasa sa Antiochus Epiphanes sa Bible. Pero ang sabi niya is Antiochus Epiphanes, pareha lang tayo. Okay. Next question. Next question. Sabi mo na sa history. Ayon sa Daniel 7:7, ang fourth beast may 10 sungay. Ano ang ibig sabihin ng 10 sungay? Ang 10 sungay, alam mo, 10 kingdoms. Next question. Saan mababasa sa Biblia na ang 10 horns ay 10 kingdoms? Alam mo din yan, Mr. Jando. Alam mo na Objection, meron moderator. mababasa. Okay, time stop muna. Objection ng negative, ano yan? Ang tanong ko sa kanya, moderator, Daniel saan 7:7, sa Biblia? Jando. Wait lang. Ah. Huwag tayo magsabay ha. So, negative muna, tapos may affirmative ano naman din. Or the counter objection. Proceed, Brother Jando. Ang tanong ko sa kanya, moderator, saan sa Biblia mababasa na ang 10 sungay, ang kahulugan ay 10 kingdoms? Okay, so the word saan naghahanap ka ng Talata. chapter and verse, no? Mm. Negative, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Okay, I will answer Okay. him. Wait Alam lang, mo, Mr. judge siya ako. Jando. Wait lang, sis. I-judge ko muna yung objection. Ganito. Pag open-ended question kasi, lalo na pag sa mga tanong na saan, depende yan sa kanya kung saan niya ilalagay yung hinahanap mong talata, either sa unahan, sa gitna, or sa huling bahagi ng sagot niya. Pero pag wala siyang nababanggit, you can object, Brother Jando. Yes. Ready naman si Sister Genevieve na sumagot. Saan daw, Sister? Proceed. Okay, based on Daniel 7:17, though four beasts ang sinabi doon, but the four beasts represents the four kingdoms. So, ang horns din is, saan Next binabasa question. pa 20 seconds. ang horn? Next question. 20 seconds. Objection, moderator. Objection, bro. Anong objection, bro? Hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na ang meaning ng 10 horns ay 10 kingdoms? Okay, so, ang question mo, bro, yung, again, nag-object ka dahil hindi niya nasagot. Sister Genevieve, meron ko bang counter-objection doon before ako hahatol? Merong ang lahat na tanong niya ay merong kasagutan. So, ang Daniel ay binubuo ng maraming sagot sa tanong, Okay. Mr. Chando. Aside from Daniel 7:17, meron din tayong Okay. Daniel 7:24, Daniel Okay. 7:12. So, sa moderator, again, naghanap ka ng talata. May nadinig naman ako yung sa Daniel na sinasabi ni Sister. Daniel 7 ba yun? So, iniisip ko yun as a valid answer, ha? So, Brother Jando, next question ka. Nice question. Binanggit mo ngayon lang Daniel 7:24. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 horns ba ay 10 kingdoms o 10 kings? Okay, visible na ba, sir? Pero, ayan, naka-full screen. So, nakikita na magsisimula yung time mo pag nag-impose kang magsalita. Okay. Sige. So, can I start now? Hello. Proceed, Sister. Okay. So, I will directly showing you our stand, no, of Jerusalem Church of God. Again, this is for our salvation and nothing held in secret that shall not be manifested. So, wala talagang matago, no? Kung natago man ito before in the long years, this is the time to know kung ano talaga ang nakapaloob sa Bible, no? In relation to the world history. So, the third angel's message is, again,
warning against the worship of the fourth beast. And we are inviting all to come out from the church so that they will not be receiving the sins and will not be partakers of the sins and will not receive the pledges. So, ito yung beast na nagkaroon ng wound pero sa ngayon ay na-heal na. Again, we are also encouraging everyone to read the history according to Job 8:7, that we are going to search the history for us to be able to learn and understand. So our topic is all about the little horn in Daniel 7. Ito ay galing sa fourth beast, no? Ito yung papacy ng Roman Catholic Church. So this is very important because the chronology of human governments stand like a guidepost pointing in the past with bloody hands, and the next kingdom will be established by God here on earth. So ang panahon natin ngayon ay hindi pa kingdom ng Panginoon, kundi kingdom pa rin ng human governments na i-destroy pagdating ng Panginoong Hesus. So, what is beast? So this represents a political power or empire. According to the references, since this is symbolic in nature, yung symbol ng beast is kingdom, power, ruler. So the Hebrew, biblical Hebrew and Aramaic often use he. That is referring to kingdom or power. This is not treated as masculine grammatically. So again, kailangan nating malaman na hindi ito masculine na biological. This is symbolical in nature. So again, not biological ang he natin dito. This is symbolic figure, powers, kingdoms. So this prophecy covers a long time span beyond any man's lifetime. So, bali yung coverage nito ay long time. So does the papacy have political powers? Yes. According to history, search nyo lang, merong political powers ang papacy. Meaning to say, pwede siyang gamitan ng he. Okay? So, in Encyclopedia Britannica, the dualistic power structure of papacy is both spiritual and temporal power. Temporal power is political, civil, or governmental authority. So we have the sources here attached. So again, the Daniel 7:8, this speaks about the fourth beast, which is dreadful, terrible, strong, exceedingly, and this has 10 horns. And among the 10 horns, there are 3 that is plucked up or uprooted by the papacy or the little horn. Okay? And this is the summary. No? Hindi ko na lang isa-isahin kung ano ang fulfillment based on Daniel. Alam ko na alam din ni Mr. Chando kasi he emphasized in his introduction that he is a Seventh-day Adventist. However, may mali ang Seventh-day Adventist na ika-counter ng Jerusalem Church of God na ika-counter din ng Jerusalem Church of God to Catholic. So ito yung hindi alam ng SDA na dapat mong malaman, Mr. Chando. So, again, alam mo na ito. So, we'll continue. I happen to see your debate at yung arguments more, your stand is all the little horn in Daniel 8 is Antiochus. However, nung last week, when we agree na mag-debate tayo, ang sabi mo, walang official na stand ang Catholic. Pero may mga stand ka
in your debate that the little horn is Antiochus Epiphanes. So that's something to think about, no, na bakit iba-iba ang stand or ang argumento ni Mr. Jando. So, okay. Ang Catholic stand din is paiba-iba din dahil merong sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Roman Empire, which is the center is the Rome. So I get this from a online material. And the other one, the other version is sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Seleucid Empire. Kaya doon sila pumapasok na ang little horn na galing sa Seleucid Empire ay si Antiochus Epiphanes. However, if we are going to search in the history, hindi na belong si Antiochus Epiphanes sa fourth beast, kundi sa third kingdom. Dahil ang four generals, yung apat na general, ay galing sa third kingdom, sa third beast, na ang That's 3 king minutes. is si Alexander the Great. So, the question now is, are there 10 kingdoms in Seleucid Kingdom? The answer is no. So, very clear na mali ang Catholic dahil ang sinabi nila, ang little horn daw, to escape the reality na papasi ito, doon sila huhugot kay Antiochus Epiphanes. So these are the four generals of the third kingdom. The answer is walang 10 kingdoms ng Grecian Empire. So, ito yung overall picture, no? Dahil bakit sinabi ng Catholic na si Antiochus Epiphanes daw ang little horn ng fourth beast. Dapat ninyong malaman na merong dalawang little horn na magkaiba ang characteristics. Yung isa ay little horn sa Daniel 8. So, nagkakaroon din ng removal of sacrificial system. Ito yung daily sacrifices na ginawa sa Old Testament, daily sacrifices na inalis ni Antiochus Epiphanes nang nag-offer ng yung blood of pig, no? Ito yung blood of pig. Tapos this span of about 3 more than 3 years na pag-offer ng sacrifice, pero this was restored by Judas Maccabee na say ito yung si Antiochus Epiphanes. Ang kanyang concentration nitong pag-desecrate ng temple is in Jerusalem, not entire world. Iba yung sa little horn sa Daniel 7 na kung saan ito ay worldwide. Okay. So, ito din yung Just pinakita 30 ko na seconds. this one before to differentiate kung ano ang nakapaloob sa sa second kingdom, sa third at saka sa fourth kingdom. So, this is very important to know. So, ito yung pinakita ko para malaman ninyo na ito yung si Antiochus Time. Epiphanes, hindi yung nasa Daniel 7. Time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. At pa-close mo na, sister, yung share niyo. Para sa ating screen. Ayan. Spotlight ito. Paano ba ito? Gallery. Okay, so 7 minutes para kay Brother Jando. First cross mo ito, bro. Your time start now. Unang katanungan. Ayon sa Daniel 7:7, may tinatawag na fourth beast na ayon sa Roman Empire. Saan nababasa sa Biblia ng fourth beast ay ang Roman Empire? Wala sa Biblia, nasa historical, sa history. Dahil we are going to interpret it based on the history. Wala naman ding nabasa sa Antiochus Epiphanes sa Bible. Pero ang sabi niyo is Antiochus Epiphanes, pareha lang tayo.
Okay. Next question. Next question. Sabi mo na sa history, ayon sa Daniel 7:7, ang fourth beast may 10 sungay. Ano ang ibig sabihin ng 10 sungay? Ang 10 sungay, alam mo, 10 kingdoms. Next question. Saan mababasa sa Biblia na ang 10 horns ay 10 kingdoms? Alam mo din yan, Mr. Jando. Alam mo. Alam mo na Objection, merong moderator. mababasa. Okay, time stop muna. Objection ng negative, ano yan? Ang tanong ko sa kanya, moderator, Daniel saan 7:7, sa Biblia? Jando. Wait lang. Ah. Huwag tayo magsabay ha. So, negative muna, tapos may affirmative ano naman din. Or the counter objection. Proceed, Brother Jando. Ang tanong ko sa kanya, moderator, saan sa Biblia mababasa na ang 10 sungay, ang kahulugan ay 10 kingdoms? Okay, so the word saan naghahanap ka ng Talata. chapter and verse, no? Mm. Negative, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Okay. I will answer Okay. him. Wait Alam lang, mo, Mr. judge siya ako. Jandon. Wait lang, sis. I-judge ko muna yung objection. Ganito. Pag open-ended question kasi, lalo na pag sa mga tanong na saan, depende yan sa kanya kung saan niya ilalagay yung hinahanap mong talata, either sa unahan, sa gitna, or sa huling bahagi ng sagot niya. Pero pag wala siyang nababanggit, you can object, Brother Jando. Yes. Ready naman si Sister Genevieve na sumagot. Saan daw, Sister? Proceed. Okay. Based on Daniel 7:17, though four beasts ang sinabi doon, but the four beasts represents the four kingdoms. So, ang horns din is saan Next binabasa question. pang 20 seconds. ang horn? Next question. 20 seconds. Objection, moderator. Objection, bro. Anong objection, bro? Hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na ang meaning ng 10 horns ay 10 kingdoms? Okay, so, ang question mo, bro, yung, again, nag-object ka dahil hindi niya nasagot. Sister Genevieve, meron ko bang counter-objection doon before ako hahatol? Merong ang lahat na tanong niya ay merong kasagutan. So, ang Daniel ay binubuo ng maraming sagot sa tanong, Okay. Mr. Chando. Aside from Daniel 7:17, meron din tayong Okay. Daniel 7:24, Daniel Okay. 7:12. So, sa moderator, again, naghanap ka ng talata. May nadinig naman ako yung sa Daniel na sinasabi ni Sister. Daniel 7 ba yun? So, iniisip ko yun as a valid answer, ha? So, Brother Jando, next question ka. Yung next question, binanggit mo ngayon lang Daniel 7:24. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 horns ba ay 10 kingdoms o 10 kings? Okay, walang magiging kings. Objection, kung walang moderator. kingdom, Mr. Chando. Okay, objection mo na. Negative, ano yan? Ang tanong ko ay categorical. Ano ang mababasa sa Daniel 7:24? Ito ba ay 10 kings o 10 kingdoms? Categorical ang tanong ko, moderator. Okay, Pakisagot. wait lang, ha? Wait lang, sister. Again, ang objection dito patungkol sa pagpipilian yung kings or kingdom yung nandun. Sister, ready ka na bang mamili or mag-counter-object ka muna? Okay. Wala akong counter objection. So, pipili ka ba, sister, sa dalawa? Or magpapaliwanag ka ng 10 seconds? Magpapaliwanag ng 10 seconds. Okay, so proceed 10 seconds yung ginagamit dito. Proceed, sister. Kings without Understood. kingdoms is hindi matawag na king, Mr. Chando. Next question. Next question. Sangayon ka ba sa Daniel 7:24 ang 10 sungay ay 10 hari na mag-ahari sa kahariang yon? Yes or no? Yes, base sa mga nabasa natin. Pero sila ay merong mga kingdom. Okay. Next question. Next question. Sabi ito, mag-ahari sa kahariang yon. Ano ang kahariang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ang mga kaharian. Objection, moderator. No. Okay, I am okay. asking. Time stop muna. Unahin muna natin yung... Objection, Mr. Wait lang. Moderator. Wait lang, ha. Mauna muna yung objection ng kabila. Tapos,
Don't worry, sister. Ikaw yung susunod dito, ha? So, Brother Jando, objection mo na, bro. Objection of moderator, ang rule na ngayon sumagot, hindi magtanong. And then, ang sabi ito kasi, sa kahariang yon singular. Huwag niyang gagawing plural, mga kahariang yon. No. Okay, Sa okay. kahariang yon. So, huwag niyang gawing plural, ang tanong kong singular. Okay, so unang objection mo na tila ba nagtatanong siya nung binanggit niya yung kaharian, tapos next is yung sa paggamit ng O ginawa mga niyang kaharian or title. plural ang dapat Okay na, bro. singular. Oh. Oo. So, counter objection dun, sister, sa kanyang objection. Okay, my apology. Can you repeat your question, Mr. Jando? Okay, so i-repeat yung question, naka-timestamp pa din. Brother Jando, Okay. paulit. Ulitin ko tanong ha. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yun. Ano ang tinutukoy dito na kahariang yun? Sagot? Ang Next kaharian na yun ay sumisimbolo kung isa lang ang kailangan na isagot is ang little horn yun, Mr. Chandong, because the little horn is coming from the 10 horns. So kung nagtatanong ka ng isa lang, is yung little horn. Next question. So, ang ibig mong sabihin na yung 10 hari dito maghahari sa little horn, yes or no? Yes or Ang no? 10 hari maghahari sa little horn. Ang little horn ang nag-pluck up ng 3 kingdoms, Mr. Chando, dahil ang little horn is coming from the Objection moderator. Objection mo na. Negative ng objection natin. Ang objection ko, hindi sinasagot yung tanong moderator eh. Ang sabi niya, ang tanong ko kasi sa kanya, sa Daniel 7:24, may 10 hari na maghahari sa kaharian yon. Sa kaharian yon. Anong kaharian ang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ano ang kaharian yon? Yun ang tanong ko. Ibigay niya ang pangalan kung ano ang kaharian yon na paghaharian ng 10 hari na ito. Okay, Okay. so ang 10 kingdom, ang 10 ganito king, muna. Wait lang, sister, ha. Kanina kasi, bro, Jando, yung tanong mo kasi, meron kasi yung yes or no ba? Since medyo nabago ito, bro, gusto kong i-on yung time dito, bro, tapos magtanong ka again, bro. Tapos ready naman sumagot si Sis Genevieve. Kanina lang talaga merong yes or no yun. Bro Jando, proceed ka nga ulit, bro. Ulitin ko ha. Saang kaharian maghahari ang 10 sungay na ito? Sabi to kasi maghahari sila sa kaharian yon. Ano ang kahariang paghaharian ng 10 sungay na ito? Okay, so anong kaharian? anong kaharian? Sa fourth beast, sa fourth kingdom. Next question. Next question. So, ibig mo sabihin, ang 10 hari na ito ay maghahari sa Roman Empire. Tama? Tama ba? Mali? Yes, sila yung divided kingdoms ng fourth beast or fourth kingdom. Okay. Next question. Dahil sinasabi mo na itong 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa Roman Empire, maaari bang pangalanan kung sino ang 10 hari na ito? Ang 10 hari ay they are governing the 10 kingdoms. So, Objection moderator. okay, Wait lang. objection mo na. Wait lang. meron Unahin natin yung... mga- Wait lang, sister. Nauna kasing mag-object yung kabila at meron ka din naman mamaya, ha. So, Brother Jando, anong objection mo, bro? Ang tanong ko, maaari ba niyang pangalanan kung ano itong mga hari na naghari sa Roman Empire? Okay, so maaari ba daw yun yung tanong mo? Sis Genevieve, meron ka bang counter-objection doon? Sis Genevieve, Okay, may counter-objection sino yung ka doon? mga Ang question niya, wala naman. So, objection. ganito. Ang question kasi niya ay maaari mo bang pangalanan yung mga 10 kings doon? Ang question na ito, sumasagot ng maaari or hindi ba? So, sis, paano mo sasagutin ito? Yung 20 seconds or yung 10 seconds? Okay. I will answer ng 20 seconds, Sir Rashan. Okay, so anong muna? Maaari or hindi? Maaari
Proceed. Okay. Ang mga kingdom ay ang Ostrogoth, Visigoth, Vandals, Suebi, Franks, Burgundians, Lombards, Anglo-Saxon, Heruli, Alemanni. Ang mga kings niya ay merong mga kings na naghahari. So yung sa Ostrogoth ay si Theodoric the Great, si Alaric II ng Visigoth. Next question, 20 At seconds. wala naman din Ne- issue yan. Walang Next question, issue yan. sister. Next question. Kailan naghari sa Roman Empire ang Ostrogoths? Kailan? Actually, Mr. Chanto, wala akong inalatag ng mga dates. Pero, hindi yan, actually, it's not interesting, Mr. Chanto, about mga years lang, mga kingdoms. So, it's not interesting. Dahil meron man talaga. Kung mag-search ka, merong mga sagot. So, next question. Next question. Objection, moderator. Objection muna. Proceed, bro. Ang tanong ko kasi, moderators, bahagi ito ng presentation niya. Ayan, no? Bahagi na kanya presentation, no? So, at yung Daniel 7:24, bahagi rin na sinagot niya sa akin. Sabi kasi doon is maghahari. So, tanong ko sa kanya, kailan naghari itong mga kahariang ito sa Roman Empire para maklarify niya yung tema niya. Kasi ito yung tema niya eh. Binanggit niya to kanina eh. Okay. So, again, nag-object ka doon sa previous mo na tanong na kailan ito nangyari. Sister Jenny, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? My comment Mm-mm. my comment is actually, it's not interesting. Dahil meron namang mga years. So kung isa-isahin natin, hindi naman natin ma-memorize, Mr. Jando, no? So, Okay. pero merong mga sagot yan. So for example, ang Ostrogoth, ang hari ay si Theodoric the Great. Naghari siya ng 6. And all the rest, Okay, merong okay na, mga sister. years. So, Okay, so go. Yun na, punto- wait lang, sister. Kasi sa objection kasi, ayaw kong masyadong humaba kayo dito at nagagamit para sa explanation ba. So, ganito yung hatol ko dyan. Actually, merong binabanggit si sister kanina na years. At para sa akin yan ay tumutukoy sa date, bro, or time. So, tinatanggap ko yun as a valid answer pa din, ha? So, next question, bro. Ginamit mo ang Hobo sa 7 para magbate tayo sa history. Saang history mo mababasa na si King Theodoric the Great ay naghari sa Roman Empire? Nasa Encyclopedia Britannica. Actually, marami, Mr. Jando. Okay. Maraming mga references tayo niyan. Ang kulang mo lang ay mag-explore sa mga references. Dahil marami talaga. Next question. Next question. Maaari mo ba ipakita sa akin na sinasabi mong Britannica na naghari si King Theodoric the Great sa Roman Empire? O hindi? Later sa post ay sa presentation ko mamaya. Objection, moderator. Okay. Objection, Mr. Jando, that is my answer. Unahin muna natin yung objection sa kabila. May counter objection naman. Brother Jando, objection ulit. Ako ay humihingi sa kanya ng clarification sa isinagot niya at bahagi ito ng aking katanungan sa presentation niya na bahagi rin ng kanya tinalakay kanina. Okay. Kaya kailangan ko ng sagot. Okay, so ang question lang naman dito ay maaari bang makita Maaari ba o hindi? Hindi. So ganun lang naman to. Sister Jenny, counter objection mo doon, sis? Or ready ka nang Okay, mamili? objection. Okay, proceed. Sige lang. Wala naman siguro mawala, Mr. Chando, kung bigyan mo ako ng panahon mamaya. Oo, so ganito. Since ang question naman ay patungkol sa maaari or hindi, pwede kang mamili dito, sis, or sabihin mo lang yung kanina, gamitin lang natin yung 10 seconds natin. Anong gagawin mo, sister? Sabihin mo ba maaari or hindi, or you can say anything sa 10 seconds? What will I do kung sasabihin ko na may maaari? Okay, 20 seconds yan. Explain mo. Okay. Ang sinabi ko Maaari kanina ang sinabi ko kanina ay yes, meron niyang mga references.
Okay, next question. Pwede mo bang ipakita sa akin ngayon ang reference na sinasabi mo na, na naghari si King Chodoric ng Ostrogoth sa Roman Empire? Pwede ba ito? Okay, again, I told you, Mr. Jando, that I will post or present later. Objection moderator. Rebuttal po. Objection moderator. So, another objection sa negative. Ano yan? Nakapagpahayag na siya kanina. At ngayon, pagsagot niya, kaya hindi na ako papayag na muli siya magpahayag sa ganitong oras kasi nauna yung pahayag niya kanina. Sagot na lang siya. Mr. Moderator. Okay, so kung yun yung objection Objection, mo, Mr. Moderator. dito tayo sa counter-objection ni Sis Jenny, ha? Proceed. You cannot force me, Mr. Jando, kung kailan ako sasagot. And also, do not make your voice somewhat sounds like mocking, Mr. Jando. Okay, so una ay ano natin yung presentation ng ano. So dito naman sa question and answer. So syempre yung nagtatanong he can do all he want dito sa time niya. Tapos 20 seconds yung pagsagot ng ating tinatanong, no. So doon naman sa ano sa mamaya. Ang question kasi dito is pwede ba or maaari ba? So yun lang naman yung question dito, pwede ba or hindi. So you can ano ba, pwede mo naman piliin pero hindi parang talagang ibibigay mo, hindi naman ganoon. Tapos yung sa tone naman ni Brother Jando, sa akin kasi wala pang rules sa mga ganyan na boses. However, kung na-open ka, I can pwede kong sabihan si Brother Jando na kung kaya niyang baguhin. However, hindi nakakalabag si Brother Jando doon sa ginagawa niya. So, ganito muna. Unahin natin yung question. Sis, gagamitin mo ba yung 20 seconds mo? Pwede ba daw or hindi? Na ipakita mo or 10 seconds na paliwanag? Di ba sinabi ko kanina kung pwede ba makapag-present? Okay. If you allow me to present, then go. So ganito sis. Hindi ko makita pa yung So ganito sis, gusto ko lang i-confirm sagot mo. Pwede. Ayan. So bigyan kita ng time na magpaliwanag, sister. Ituloy mo lang yung sinasabi mo kanina. Proceed, sister. Okay. I am still searching sa sa debate na link na tinawala kasi. Because I cannot present, man. I cannot present. Okay, so 7 minutes time. Hindi ko pa makita yung... Okay, 7 minutes time na, sister. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative. So, dako tayo sa presentation din ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. 10 minutes. Time pause mo na Mr. Raj. Time pause mo na. May hanap ako. Wait lang, ha? Sige. So, sabi mo na mga kapatid. Sis Jenny? Hindi ko pa din nakita yung saan man yan. Sorry. Link natin? Yung link ba na sa debate ba na I'm ready. Para mag-share? Paano ba? Yung mag-share ba? Pero wala. Parang nasa gitna siya. Hindi ko makita. Dahil hindi ako makapag-view sa presentation niya. Diba? Okay. So, Brother Jando, 10 minutes. Proceed, bro. Sis, ano mo lang, i-discover mo lang. Dahil lang, nahihirapan siya, tanggalin yung ano niya, presentation sa screen. I am still looking. Naghanap ako sa, hindi ko makita yung para sa slide ng presentation ba? Ready na, moderator. Nasa gitna yan, sis, yung share. I think nasa gitna yan. Or, di ko din alam. Saan ba? Okay, so, para tuloy-tuloy tayo, 10 minutes, Brother Jando. Pa-mute mo na, sister, ha? Thank you. So, mag-on ka lang pag mag-object. Proceed ka, Brother Jando. Bilang negatibo.
Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y tumututo dito dahil yung nangyari sa amin ni Bese Balansag, yun ay ano lang, kumbaga isinugal ko lang kasi ayaw lumaban ni Bese na hindi ako kailangan magtindig ng akin kaya naging comparative study yun. So, dapat negative lang ako pero gusto niya mag-comparative kami kaya naglabas ako. At yung nilabas ko na yun, hindi yun ang official na declaration ng Simbahan Katoliko. Yun official. Kailangan ko lang maglabas kasi yun ang gusto ni Bese Balansag na maglabas ako ng aking sariling stand. Hindi ko talaga stand yun. Ginamit ko lang yun bilang pangbangga. Pero wala talagang official statement ng Simbahan Katoliko na yung Little Horn ni si Antiochus Epiphanes. No? Yan ay open for discussion lang naman. Next. Ang sabi sa Daniel 7, maliwanag eh. Ating basahin na Daniel 7:24. No? Daniel 7:24. Actually, ito mga kaibigan, ito na yung interpretation eh, ito na yung kahulugan eh. Sabi kasi sa Biblia kasi, sabi ni Apostol Pedro sa Biblia, walang sino man, ikalawang Pedro 1:20, ang sabi ganito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili ng interpretasyon. So, hindi mo yan pwedeng i-interpret ng sarili mo, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Kung babasahin mo sa Bisaya, ganito baka kasabi, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Walang sino man ang makakasalaysay ng kahulugan ng alinmang propesya sa kasulatan sa pamamagitan ng kanyang sariling unawa. Ang ginawa kasi ng SDA nag-interpret. Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon itong katunggali ko naman ngayon, ganun din, pilit sumasalaysay. Sinabi na nga ni Pedro walang makakasalaysay. Di wala. Pag may sumalaysay, palpak lahat. Katunayan, ating basahin sa Daniel 7:7. Narito yung ito yung prophetic dito, no, yung Daniel 7:7-8. Sabi ganito, Tagalogin, no? Sabi dito, pagkaraan nakita ko ikaapat na halimaw. Ikaapat na halimaw, ininterpret na ito ng anghel. Sabi ng anghel, ang ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Yan ay nasa Daniel 7:23. Ang sabi, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ibig sabihin, yung prophecy, ininterpreta ng anghel. Tapos nang nag-interpret pa kayo uli. Ininterpret na nga ng anghel I-interpretin nyo pa. Hindi na dapat i-interpret nyo kasi ininterpreta ng anghel. Yung ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Wala siyang ibinigay na pangalan. Ngayon, ating balikan sa 7:8. Sa 7:7 ng Daniel, sabi dito, pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw, nakakatakot ito, napakalakas. Baka lang ipito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sabagat ito'y may 10 sungay. Ang prophecy naman, yung ikaapat na halimaw may 10 sungay. Ito yung prophecy. Ngayon, ininterpret na to ng anghel. Ang interpretation ng anghel sa ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. No? Wait lang. Moderator, time pause. Moderator, time pause muna. Time stop? Meron bro. Lang Hello. Dinig ka bro. Wait lang. Okay, merong something wrong nangyari dito. Wait lang Wait lang. Moderator, time pause muna, moderator. Wala akong marinig. Okay. Eto. Okay, yan. Okay, diyan ka. Ngayon, ininterpreta ng anghel yung 10 sungay, nangangahulugan yon na 10 hari. Ayan, ating basahin yan sa Daniel 7:24. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito.
Ano daw? Ng kahariang ito. Ngayon, ano ang kahariang tutukoy dito? Yung fourth kingdom. Ang ginawa kasi ng mga SDA, ayun kinokopya ng ng COG na ito is ininterpret na yung 10 sungay, meaning niya 10 hari na maghahari sa fourth beast. Sinabi ba doon tig-iisang kaharian nito? Walang binanggit na tig-iisang kaharian nito. Ang 10 hari na ito ay maghahari sa fourth kingdom. Ang ginawa nila, ginigyan ng tig-iisang kaharian. Mali. At saka, kung iisa-isa ito sinasabi nila na 10 divided kingdom, walang ni isa man doon ang naghari sa Roman Empire. Alam nyo ba, sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, kaya nga imperyo imperyo, empire. Ang naghari sa Roman Empire, ay dami. Dami. Kung titingnan natin sa aking mga referensya dito, ito yung dinala ko doon sa Cagayan de Oro nung ako nagpunta sa debate ko kay Jerry Laig, ay ang dami. Oh, pakita ko sa inyo Ano? Ang dami ng naghari. Sabi sa Bible, 10, 11 little horn. Dito ay ang dami, ang daming namuno at hindi mga hari ito. Sabi ng hula ng anghel, ang 10 sungay, 10 hari. Hindi mga hari ito Mga emperador. Ang dami, ang dami ng mga emperador, yan. Ang dami. Dami ng emperador Lagpas pa sa 11 ito dami talaga ng emperador, dami talaga. Dito pa natapos. Nakailang pahina ako. Kaya hindi totoo na Roman Empire na tinutukoy niyan. Bakit? Sabi ni Daniel, sabi ng anghel kay Daniel, yung kaapat na halimaw ay kaapat na kaharian. Doon maghahari ang 10 hari ng kahariang yun. Ibig sabihin, kung sino man itong itong fourth kingdom na ito, meron siyang 11 hari. Hindi to Roman Empire. Bakit? Hindi naman hari ang namumuno sa Roman Empire kundi mga emperador. How about Roma, the Kingdom of Rome? Sa Kingdom of Rome naman, hindi 10 ang nagahari, 7 lang. Saan mo kukunin yung 3 para maging 10? May little horn pa. Kaya hindi ito Kingdom of Rome. Hindi rin siya Roman Empire. Sa Roman Empire ang namuno mga emperador, hindi mga hari. Iyang sabi ng Daniel 7:24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari, hindi 10 emperador. Yan mali talaga interpretation ng mga sinabi ng ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon, ano ba sabi doon sa 7:24? Sa 7:24, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna, ang 3 hari at 3 hari ang kanyang pagbabagsakin. Sabi dito, paglitaw ni Little Horn, 3 hari ang kanyang pagbabagsakin. At based naman dito sa paliwanag ni Ma'am Genevieve, ang pababagsakin daw, Herolai, Vandals, Ostrogoths. Ang tanong, kailan naghari ang Vandals sa Roman Empire? Last 1 minute. Wala. Kailan naghari ang Herolai sa Roman Empire? Wala. Ang Ostrogoths, wala rin. At kailan binagsak ni Papa C itong 3 ito? May reference ba na pinabagsak ang 3 ito ng Papa C? Wala. Actually, in history, hindi nakikialam ang Papa C dyan. Ang nagpabagsak sa Ostrogoths ay yung Byzantine Empire. Ang nagbabagsak naman sa Vandals, yung Lombards. Ang nagpabagsak naman sa Herolai, yung Ostrogoths. Walang Papa C dun itong mga pinagsasabi nito ni Ma'am Genevieve, ito ay pangungopya lang sa turo ng SDA. Naunang SDA dito sa turo na ito, kinopya lang naman nila hindi papasi. Hindi papasi kasi never pinakialaman ng papasi ang Herolai, Vandals at Ostrogoths.
Mm. Okay, so diyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Sister Genevieve, ah, yung boses nyo, sister. Okay, hello. Okay, proceed sister, 7 minutes. Okay, question. Kung hindi Roma ang fourth kingdom, ano ang fourth kingdom? Fourth beast. Hindi. Hindi ko sasagutin ang tanong na yan. Sabi na nga ni Apostol Pedro, walang makakasalaysay. Kaya hindi ako magsasalaysay kasi lalabagin ko si Pedro pag magsasalaysay ako. Next question. Next question. So does it mean na nilabag mo si Apostol Pedro nung nagsalita ka sa debate mo na si Antiochus Epiphanes? Actually, hindi. Kasi ako'y pinilit lang ni Brisi Balansag na magtindig. Hindi ba sabi ng mga kasama nyo si Antiochus, yun na lang tindigan mo. Madali na ha. Time pause mo na. time Dahil stop? mag-charge. Sige, Oh, sige, sister. mag-charge mo na. Pangaharam tong akong charger. Time pause mo na ha. Kapatid. Ayusin ko muna speaker. Ayusin ko muna speaker. Wait lang. Okay, so habang naghihintay mga kapatid sa ating mga speaker, shoutout muna sa ating nasa live, kay Judah, kay Marilyn, Maricel Moncada ng JW, kay Yam Montejo, ayan, kay Reggie de la Cruz, at darling kay Grace Barrios, ayan, shoutout. At dyan din sa ating nasa ibang streaming ngayon, sila Brother Jando, kay Brother Jando sa YouTube. Ready din ako. Tsaka kay Brother Yesuma. Sister, okay ka na? Okay, dahil pinilit ka lang, Proceed. does it mean na wala kang paninindigan, Mr. Chando? Napilit Yes. ka lang. Yes, wala talaga ako paninindigan doon. Ako'y pinilit lang na yun ang tindigan ko para mayroon siyang maibangga sa akin at mapokus sa akin yung kanyang bangga at hindi sa tema niya. Kaya nga, walang lumalaban na hindi comparative eh. Oh, next question. Next question. Okay. Nang tinawag ni Nabucodonosor ang mga Chaldeans at mga wise men ng Babylonia, hindi sila nakapag-interpret sa dream ni Nabucodonosor. Does it mean na pareho kayo Objection, ngayon moderator. ang Catholic? Okay, objection, negative. Wala akong binabanggit about Dream of Nabucodonosor. Ang topic natin hindi Daniel. Okay. So dito muna tayo kay Brother Jando. Hindi mo nabanggit yan, bro? Hindi ako nag-topic about the Dream of Nebuchadnezzar kasi hindi naman Daniel 2 ang tema natin. Daniel 7. Okay. So, Counter-objection, Mr. Russia. Hindi ako din nagsalita ng Daniel 2. Ang ginamit ko, dahil you are escaping, playing safe ka, na hindi ninyo kayang i-interpret. That is what I am referring to, the similarity in the situation of Catholic now to the wise men of Babylon who cannot would not make an interpretation. Okay, so nagtatanong ka dahil doon sa unang premise mo na patungkol sa stand ng negative na yung saying nga doon. Ito follow-up question naman to at papayagan ko ito muna sa ngayon. However, depende naman yan kay Jando. May 10 seconds tayo. Pwede mong gamitin, Brother Jando? Okay. Proceed, bro. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi sa Daniel 2, sabi nila mangyari yun at the end of the world kung saan 10 ang tatamaan ng bato. Bakit yung dinagdag ang Herolay, Vandas at Ostrogoth sa 10 natanggal na pala? Objection. Ano? Sister, anong objection? Sister Jenny? Bakit mag-defend siya ng argument niya na hindi man sila kayang mag-interpret? Hindi sila mag-interpret, so dapat hindi kayo magbigay ng interpretation, Mr. Danto. Okay. No. Okay. Wait lang. Give me an interpretation which you yourselves are Okay, trying sister, to wait speak. lang, sister. So, pag mag-objection tayo sa moderator, kayo makipag-usap ha. So, ang naintindihan ko sa objection mo, sister, gusto ko lang i-confirm sa'yo na dapat yung negative hindi magbigay ng interpretation dahil wala silang stand, parang gano'n. Yeah.
Okay. Dapat So, dapat tindigan nila okay na na. wala silang interpretation. Okay. Bakit gagamit sila ng mga Okay na, history sister. Counter. Okay na, sister. Okay na, sister, para hindi tayo tumagal ha, sa objection. Counter. Dito tayo sa counter objection. Mabilisan lang, bro. Okay, hindi ako nag-interpret, moderator. Sinabi ko lang na hindi siya magkapareho kasi 10 ang tinamaan ng bato. Okay. So ganito, sa question na yan kasi, unang-una, gumamit kasi si Brother Jando dyan ng 10 seconds so he can say anything naman kahit pa mali. Alam kong mali para yan sa'yo, Sister Genevieve, kaya nga nagde-debate kayo at irabat mo na lang mamaya. Pero sa ganun na sagot, either that is true or not. Next question yan, Sis Genevieve. Actually, no. Actually, this is not interesting, Mr. Jando. Bakit? You are kanang going in and going out. Aatake ka na wala kayong posisyon. Pero pag magsagot ka, is gamitin mo yung history. So, can you align your stand, your arguments ngayon, Mr. Jando? Can you? Yes, I am aligning my arguments and I am not going out of the topic. I'm maintaining Daniel 7. But you are running to Daniel 2. So I'm not accepting it. Next question. Next question. Mr. Jando, alam mo ba na ang Daniel 2 at Daniel 7 ay magkapareho? Hindi. Hindi. Kasi sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Sa Daniel 2, kompleto. Next question. Next question. Ang beast ba o ang kingdom ay hindi magkapareho, Mr. Jando? Sa Daniel 7, magkapareho. Yes or no? No! Hindi pareho. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3, hindi ba? Pinabagsak ni Little Horn. Pero sa Daniel 2, kompleto ng tinamaan ng bato. Isan yung kinuha yung 3? O, next question. Next question. Ano ang 3 na yung na-pluck up? Yung 3 na-pluck up, sabi nga ni Pedro, wag nyo isalaysay ang anumang kahulugan sa mga propesiya. Hindi ako magsasabi. Ang sa akin lang, tutol ako na yan ang Vandas, Herolite, Ostrogoths. Bakit? Never naman sila pinabagsak ni Papa C. Next question. Next question. Nakakatawa, Mr. Jando, no? Objection, moderator. Nakakatawa kasi. Objection. Wait lang. Unahin natin. Okay. Wait lang, sis. Teka muna. So, mag-object muna. Sis, wait lang. Dito kasi, wag muna tayong iba. Bali, tanong-sagot lang muna, ha? Sis, Brother Jando, objection muna, bro. Moderator, no side comment. Magtanong na lang siya. During cross-examination should be direct question. Okay, actually sa akin, hindi pa... Gusto kong ituloy muna ni Sis Genevieve para makita ko yung side comment doon. Pero Sis Genevieve, may counter objection ka before ako magpatuloy? Nakakatawa. Mag-ano lang sa muna, no? Let's be honest here. Ay, sis, ganito, sis. Let's be honest here, Mr. Jando. Base tayo sa Job 7. Wait lang, sis. Does it mean na nag-escape kayo sa Job 7? So, yan, maganda, tanong yan. Ganito, wag natin gamitin itong objection para magpaliwanag bang. Gusto ko lang, doon lang sa, nasa saad sa rules. Now, nagtatanong ka na naman bago Sis Genevieve. Gusto ko lang, pakiulit nga Sis Genevieve, yung tanong mo. Dahil we are standing, ito ang premise. Sinabi sa Jobs 8:8 no, na we will read the history. Now, if we are not going to interpret it base sa history, does it mean that you are escaping Job 8:8? Sagot? Okay. I am not escaping Job 8:8. Katunayan, wala namang sinasabi sa history na pinabagsak ni Papa C ang Herolite, Vandas at Ostrogoths. Next question. Next question. That is your private interpretation, Mr. Objection, Jando. moderator. Objection. Proceed, negative. Binalik ko lang yung sinabi mo kanina na hindi Wait, tayo sister. magbigay ng Objection. Wait lang, sister, ha. So, may counter objection naman dito. Gusto ko lang magtuloy-tuloy kayo sa question and answer, ha. Brother Jando. Sana, moderator, during cross-examination should be direct question, no side comment. Okay. So, ang side comment doon yung pagkatapos kasi ni Brother Jando sumagot, parang meron kang sis, comment ba doon sa So, mamaya na lang sis kasi magpe-present ka din naman sa rebuttal. So, sis, meron ka bang counter objection doon or tuloy ka na sa pagtanong?
counter objection. Proceed. How are we going to extract or understand the meaning that we are trying to understand kung wala kayong posisyon? Okay. Okay. This is So not interesting actually. We will end if there is no stand of Catholic. okay, so merong ano dito. Nagbibigay ng condition si Sister Genevieve na mag-e-end daw pag ganyan pa din yung isa-stand ng kabilang panig na wala pa daw isa-stand. Brother Jando, may reaction mo na doon? Ang reaction ko dito, moderator, hindi comparative debate ito. Hindi ito comparative na kailangan niya ikumpara yung stand niya sa stand ko. Dito comparative. Ako ay We have no, excuse me, we have no agreement kung comparative or hindi. Kung talagang you are in the truth, you have to be transparent. Bakit ganyan ang ugali ninyo? So ganito, Dapat sister. kayo pagalitan talaga kayo. So ganito, Dahil sister. this is not a Wait lang, childish sister. argument. Not a childish argument. So ganito, sister. I think hindi din magbabago Let si your yes be yes Oh. and no be no. Oo, ganito, sister. Since nadinig mo naman yung stand ni Brother Jando at talagang doon pa din si Brother Jando na we have wala daw silang Yes, oo. So we will end this one. I will not proceed okay, thank kung you. wala siyang titindigan. Dahil that is yes, no, that is coming from evil Mr. Jando. Pagalitan talaga kayo Okay, ng okay. Jerusalem Church of God. We will Okay, end this so- one. Thank you, sister. So, ganito mga kapatid, before ko kayo bitawan mga kapatid, gusto ko lang opisyal na sasabihin na ang sinabi ni Sis Genevieve na i-end daw niya yung isang debate dahil doon sa isang kondisyon na gusto niyang mangyari. At nasa inyo mga audience ang hato sa inyo. At gusto ko lang i-end ito na maganda sa moderator's part. Maraming salamat mga kapatid. Siguro mag-uusap sila sa next time. Baka meron pang second nito. Sis Genevieve, maraming salamat. Brother Jando, punto por punto. And Admin Rasha, officially na may end yung ating debate. Maraming salamat and we're out. natapos. Natapos bigla. Wala pa nga ako rebuttal eh. Wala pa ako rebuttal. Tinigil na ni Ma'am Genevieve. Alam nyo, kampante siya. Nasabi niya sa akin, mahihirapan daw ako na sa akin daw ang birthday kaya hindi ako sumipot ng July 31. Sabi niya, kasi meron pala kaming usapan July 31. Ang totoo, nakalimutan ko. Ang totoo talaga, sorry kay Brother Rasha, pero totoo talaga nakalimutan ko. Straight to the point. Nakalimutan ko talaga bakit July 31, grand opening yan nung new office of healing and exorcism. Grand opening siya, nandun kami lahat. Umaga pa lang nandun na kami. No, nagpe-prepare kami para sa grand opening. Wala talaga sa isip ko na may schedule ako sa July 31. Ang problema lang, nagbito siya ng salita na kaya daw ako hindi sumipot kasi burden daw sa akin. Anong burden? Favorite topic ko yan? Ha? Favorite topic ko yan nung SDA pa ako eh. Napatunayan ko kasi sinungalingan ng mga sinasabi dyan eh. At yung kay Bresi Balansag, totoo, ayaw niyang lumaban kung hindi ako papayag na i-comparative ang debate. Ayaw niya pumayag. Kaya nga na, ako na napilitan para talaga mangyari ang debate. Sige, mag-stand na lang ako, pero sinong i-stand ko? Sabi ang nagbigay sa'yo ng idea, si Bresi pa rin, nagbigay ng idea. Hindi ba? Yung mga kasamahan mo sa FD, nag-stand sila Antiochus Epiphanius. Sabi ko, ha? Yung ba stand nila? O yun. O sige, kung yun stand nila, yun na lang. Bumbaga, isinugal ko na lang yung debate nyo para makuha ko yung kaniyang mga reasonings behind. Ano ang nangyari during the debate? Tumakbo si Bresi sa papasi. Sa sino yung bato sa Matthew 16:18. Tumakbo siya kung yung bato ba, yung Petra ba, lalaki o babae. Napunta siya doon sa mga titles of the Pope. Napunta sa Inquisition. Ano Inquisition? Ang tinan nyo ito, pinita Ma'am Genevieve dito, ha? Ang yung persecute saints, yun daw Inquisition. Saan yung nabasa ng mga santo ang pinesecute sa Inquisition?
Magbigay tayo ng example ng mga pinersecute sa Inquisition. Isa sa mga pinersecute doon, yung Albigensian heresy. Ang Albigensian heresy nagtuturo, marriage is wrong. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Ano daw? Marriage is wrong. Sabi nila, saints daw yun. Free love and suicide are good. Saints daw yun. O, diba? Tingnan nyo, na emotional damage si Ma'am Genevieve. Sayang, pinutol niya ang debate. Ako ba inakusahan? Kaya hindi ka sumipot kasi burden sa'yo. Ayaw ko lang replyan talaga. Ayaw ko lang replyan na, ma'am, favorite subject ko yan, ma'am. Baka kasi mas lalong maganda eh. Diba? Ang gusto ko, kampante na siya na siyang mananalo. Yun ang gusto kong mangyari. Ayaw ko, dito lang nireplyan na, ma'am, favorite subject ko yan. Hindi ko na nireplyan ganun. Hinayaan ko na lang siya sa, hinayaan ko na lang siya na nalaitin ako, na sinabi, tumakas ako sa debate kasi, burden daw sa akin yung tema. Hinayaan ko na lang yun. Pinabayaan ko na lang siya doon. Sige, go. Anong gusto mo sabihin? Go. Ako naman, nung nabasa ko yung chat niya, sabi ko na lang ganito. Ayoko na lang mag-reply. Baka kasi biglang umatras o kaya baguhin ang tema. Ayoko na lang. Gusto ko maramdaman niya na sa tema pa lang panalo na siya. Ano nangyari? Naramdaman niya gibang-giba. Sinabi na nga ni Pedro walang sino man. At ipakita mo yung talatang yun na napakagandang talatang, napakatibay ng talatang ito Kasi si Ma'am Genevieve, Bisaya yun, nakakita din ng Bisaya yun Ito, binasa ko sa kanya yung ikalawang Pedro 1:20, ang sabi dito ganito. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Tagalogin ko. At una sa lahat, lagi niyong tatandaan na walang sino man ang makakasalaysay sa kahulugan ng mga propesiya sa kasulatan. Ano daw? Walang sino man ang makakasalaysay ng kahulugan ng propesiya sa kasulatan. Kaya nga sa Biblia, mga kaibigan, na nag-i-interpret mga anghel. Mga anghel, pinapadala ng Diyos sa mga anghel para magbigay ng mensahe. Kabilang sa kanilang imimensahe yung kahulugan ng mga propesiya. Sila nag-i-interpret, di naman mga apostol Di ba? Ang ginawa nila, ni-record nila yung mga sinasabing interpretation para ibahagi sa atin kung ano ang mga kahulugan nito. Sinabi na nga ng anghel, may ika-4 na halimaw, interpretation niya ika-4 na kaharian. Kanila pinangalanan, Roman Empire daw. Sabi naman ng anghel, may 10 sungay ang hayop na yan. Yung 10 sungay pala, di 10 hari na maghahari sa kahariang yan. Ang ginawa nila, yung hari, ginawang kingdom. Sinabi na nga ng anghel, hari, yung bang kingdom? Hindi naman magiging hari kung walang kingdom. Meron silang kingdom, yung 4th kingdom. Hindi isang kingdom ito. At never nangyari. Yung sinasabi ng 10 divided Europe, walang ni isa man sa kanila ang naghari sa Roman Empire. Sabi niya, iniiwasan mo na ba ang Botso 7 o Botso 8? Read the history books and see. Hindi ko inaiwasan. Katunayan nga, hinahanap ko Diba? Maari mo bang ipakita ang referensya mo na once upon a time naghari yang si Theodoric the Great sa Roman Empire? Sabi niya, magpakayag muna siya. Hindi pwede. Nagpakayag ka na kanina, pahayag ka pa ngayon. Alam nga palampasin ko ito bago ka magbigay ng pahayag mo. No. Sagutin mo na lang, mamaya ka na magpahayag. Ayaw sagutin. Katunayan, wala yan sa history. Wala yan. Ano daw? Kasi nakikita ko naman sa inyo, tinan nyo ito
Ang ginawa ko kanina, kaya ting 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 yung ating kanina habang nag-explain siya, kasi nag-i-screenshot ako. Tingnan nyo, arises after Rome. Papase rose after 476 AD. So 476 AD pa daw lumabas yung papase. Paano yan? 382 AD, merong Pope Damaso nag-utos kay Saint Jerome i-translate ang Bible into Latin. Tapos sasabihin niya, 476, papasi doon pa nagsimula. Eh saan nagbilong si Pope Damaso? Alam, hindi siya papasi. Ano may papasi? Office of the Pope. Eh si Pope Damaso, may Santo Papa na, wala pang papasi. Paano nangyari yun? Napikon si Ma'am Genevieve. Napikon siya. Among 10 horns, yung 10 horns daw, among divided Europe. Saan ka sa Biblia yan, na divided Europe ng 10 horns? Sinabi ng anghel, ang 10 horns ay 10 kings. Sabi nila, ang 10 horns ay divided Europe. Ha? Ano? 10 horns, 10, ano yung 10 horns? Divided Europe? Ha? Iba naman to. Approach 3 horns. Herolai, Bandas, Ostrogoths. Approach. Saan yung mabasa na pinabagsak ni Papa C itong tatlong ito? Wala. Kung hindi daw Roma, ano daw yun? Wag mo ako bibigyan ng sagot. Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay. Di ayoko magsalaysay. Nilabag ko ba daw si Pedro? Hindi ko nilabag si Pedro. Katunayan, ang nagbigay sa akin ng idea na yon. Ngayon ang tindigan ko, si Bresi Balansag mismo. Si Bresi Balansag ang nagsabi sa akin. Natawa ko kasi yung aming debate, pinakita niya. Sabihin, kinagat niya yung yun. Sinugal ko lang yun. Sinugal ko lang ang debating yun. Para mailabas ng kanilang mga great reasoning. Kasi para malaman ko kung ano yung mga updates sa mga reasoning noong una, sa reasoning ngayon, anong mga panibago reasoning ngayon. Sinugal ko na lang yun. Pero totoo, walang official stand ang Iglesia Katolika na ang little horn ay si Antiochus Epiphanes. Ito ay pagtutugma lamang, baka sakali tumama. Diba? Pagtutugma lamang baka kakoy tumama. Kasi never talaga makakasalaysay ang sino man sa kahulugan ng propesiya. Sinabi na nga ni Pedro, walang sino man ang makakasalaysay ng alinmang kahulugan ng mga propesiya sa kasulatan. Tapos itong si Jando pipilitin pa, no way, ayoko. Ayun, nahirapan si, ano ba rin sabi niya dito? Hindi ko pa naitanong ito. Itong persecute saints, ito inihanda ko sa sa rebuttal portion Sinong mga santo ang pinersecute ng Papa City? Ako walang maisagot yun. Alam niyo kung bakit? Kagaya di oro, tinanong ko niyan si Jerry Laig. Sabi diyan, persecute saints. Tanong, sinong santo ang pinersecute ng Romano Katoliko? Ang sanya kasi ang little Romano Katoliko. Sinong santo pinersecute ng Romano Katoliko? Hindi nakapagbigay si Jerry Lai. Sabi niya, wala akong may bigay na pangalan pero grupo meron. Ang pinersecute ng mga santo ay ang mga Hudyo at ang mga Muhammadan. Muhammadan? Santo? Alam niyo ba anong Muhammadan? Muslim? Santo? Muslim? Santo? Hindi pwede mangyari yun. Santo, Muslim? Kung mo kay Hudyo, automatic santo na? Ay, hindi. Palasi yun. Sabihin mo na dahil ang mga apostol ay mga Hudyo, mga santo sila, o ibig sabihin, lahat ng Hudyo, santo na? No. Mali yun. Katunayan, ang mga Hudyo pumatay kay Kristo, mga santo ba yun? Ba naman yan? Si Kundi nun, nagpabilib. Anong walang santo? Nakalimutan mo ang Gumburza? Ang Gumburza ba mga santo, yes or no? Sabi naman niya, no! Ba't mo ginamit ng Gumburza? Alam niyo, na talaga si Ma'am Genevieve kasi hindi niya maibigay yung talagang stand niya. Ang problema kasi, nangopya kayo ng aral sa Sabadista, hindi niyo naman ni-review.
Actually, nung ako sa Batista pa, meron ako libro nun eh. Meron ako libro nun. Bisaya yun. Doon ko sa lalim ng kama ko habang nagre-review ako niyan. Natatawa ako. Bakit? Sabi dito sa sa Daniel 7, yung fourth beast, isa lang ang ulo. Tapos kinoconnect namin doon sa Revelation 17. Ang Revelation 17, 7 ang ulo. Pareho ba yung yung tapos yung yung beast sa Daniel 7 natanggalan ng 3 sungay. Eh doon naman sa Revelation 17, wala naman natanggal na sungay. Oh, pareho ba yon? Ito, Daniel 2. Hindi ako sumasang-ayon na pareho sila. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Tapos Daniel 2, bigla naging kumpleto. Ano paliwanag ng SDA doon? Daniel 2. Mangyayari ang pagtama ng bato pagbalik ni Kristo. Kasi yung batong yon ay si Kristo. Pagtatamaan yung 10 na yun din ang 10 divided Europe. Sabi nila, as early as 476 AD, wala na yung 3. Sabi nga ni Percy Balansang, di ba? Bumagsak na yung 3 bago pa lumitaw si Letterhorn. Bumagsak na. Kailan daw? 576 AD. Bumagsak na yung 3 bago lumitaw si Letterhorn. So, as early as 576 AD, wala na yung 3. Tapos, inilig na yung Daniel 2, kumpleto, tinamaan ng bato. Saan ginawa yung 3? Bakit naibalik sa Daniel 2 yung Vandals, Ostrogos at Herolai? Matagal nang nawala yan eh. Di ba? Kaya dilema talaga to kay Ma'am Genevieve. First time ko naranasan sa kaligitnaan ng debate, ng debate. Grabe talaga. Pinasaya talaga ako nito. First time ko naranasan ito. At the middle of the debate, nagbaybay ang model.